Isang taon, nagbantay at naghintay ang Ukraine. Hinahanap ang bagay na tinatago ni na Putin at ng kanyang mga kasamahan. Pasensya ang puhunan ng Ukraine. Dahil alam nilang kapag nagtagumpay sila, biglang mawawala sa Russia ang mahalagang bagay para sa kanila. Dumating ang perpektong pagkakataon para sa Ukraine na makamit ang makasaysayang tagumpay na sumira sa itinatago ni Putin sa ilang segundo. Kailangan nating balikan noong nakaraan para malaman pang iba. Simula pananakop ni Putin hanggang tagsibol ng 2024, naglayag ang Ivan Kurs sa Dagat Itim. Isa ito sa pinakamahalagang barkong paniktik ng Russia. Inatasang magsagawa ng elektronikong pagmamanman sa Ukraine at gamitin ang electronic warfare laban sa mga drone. Pati na magbigay ng komunikasyon at utos sa Black Sea Fleet. Alam ng Ukraine na dapat nilang pabagsakin ang barkong paniktik kahit hindi ito malaking banta sa kanila. May mahalagang papel ito sa pag-organisa ng mga barkong pandigma ng Russia at pagpapahina ng atake ng Ukraine. Hindi pwedeng magmadali ang Ukraine. Ang Ivan Kurs ay madulas at mailap. Isang barkong pilit pinoprotektahan ni Putin dahil kapag nawala ito, hihina ang Black Sea Fleet at mas madali nang atakihin ng drone at missile ng Ukraine ang Crimea. Aabutin ang taon bago makahanap ng tamang oras ang Ukraine para umatake. Sa tamang oras, ginawa ng Ukraine ang matagal na nitong inaantay, walang pag-aalinlangan. At gaya na malalaman mo kung ipapatuloy mong panuorin ng video, ang tunay na lawak ng pinsalang nagawa ng Ukraine sa Ivan Kurs ay ngayon nang lumalabas dahil sa paglalatala ng mga nakakagulat na bagong larawan na nagpapakita kung gaano nakasira ang dating ipinagmamalaking barkong ito. Pero darating din tayo dyan. Una, mahalaga ang kwento ng paghahanap ng Ukraine sa barko. Maraming beses nagtangka bago direktang tinamaan ng Ukraine ang Ivan Kurs. Muntik na mapabagsak ng bansa ang barko ng Russia. Noong Mayo 2023, muntik na itong tamaan ng Ukraine sa isang atake na nagbabalasana sa Kremlin. Natunto ng drone boat ng Ukraine na may pampasabog ang Ivan Kurs habang naglalayag 75 milya hilagang silangan ng Bosporus Strait sa Dagat Itim. Ngunit ito ay pagkakataon ayon sa natutunan ng Ukraine. Hindi pa yon tamang oras umatake. Hinabol ng mga drone boat ng Ukraine na naglayag na may 310 milya para lang marating ang Ivan Kurs sa simula pa lang. Gayunpaman, nakarating sila sa destinasyon at isang bagay na hindi kontrolado ng Ukraine ang pumigil sa Ivan Kurs na lumubog agad. Sinundan ng drone boat ng Ukraine ang barko, pero naging magaspang ang Dagat Itim dahil sa masamang panahon at naapektuhan ang koneksyon nila sa kanilang mga sasakyan. Sa huli, halos nakalapit na ang drone boat sa abot ng distansya ng barkong espiya ng Russia bago ito sumabog. Walang pinsalang naidulot. Nakaligtas ang Ivan Kurs sa pag-atake, kaya kailangang maghintay ang Ukraine ng panibagong pagkakataon. Dumating ang araw na yon pagkalipas ng 10 buwan, noong Marso 26, 2024. Naglabas ang military show ng satellite photos na nagpapakitang matinding nasira ang Ivan Kurs sa daungan ng Sevastopol, Crimea. Ipinaliwanag ng tagapagsalita ng hukbong dagat ng Ukraine na si Dmytro Pletnyuk kung anong nangyari at sinabing sa wakas ay naisagawa ng Ukraine ang sunod-sunod na pag-atake ng mga missile laban sa barko noong Marso 23 hanggang 24 na naging dahilan upang ito ay hindi na magamit sa misyon. Noong panahong yon, hindi pa natin alam kung gaano kalaki ang pinsalang naidulot ng Ukraine. Noon, ang basehan lang natin ay ulat ni Pletnyuk. Sa barkong Ivan Kurs, may kumpirmadong pinsala sa kagamitan ng paniniktik. Ibig sabihin, sa ngayon, hindi na ito handang lumaban. Hindi na ito magagampanan ang mga nakatakdang gawain. Ang hindi pagiging handang lumaban ay hindi nangangahulugang nawasak ng barko. Ngunit gaya ng nalaman natin ngayon, ang Ivan Kurs ay naging ganap na walang silbi para sa Russia. Ilang satellite photo noong Marso 2024 ay bahagi na nagpakita kung gaano katindi tinamaan ng Ukraine ang barkong paniktik ng Russia. Noong Pebrero 26 ay lumabas pang mga litrato na inilatala ng Crimean Wind Telegram Channel. Ang pag-atake sa Ivan Kurs noong Marso 2024 ay nagdulot ng pinsala sa hulihan ng barko, ayon sa satellite images at ulat ng channel. Itinanggi ng mga Ruso ang pinsala, pero matapos ang insidente, hindi na lumayag at maingat, nang itinago ng Russian Black Sea Fleet ang barkong paniktik. Hindi na rin ito handa sa laban ngayon. Ganyan talaga ang tugon ng Rusya. Kahit tagumpay ang pag-atake ng Ukraine, sasabihin pa rin nilang walang nangyari o maliit lang ang pinsala. Kapansin-pansin na nananatili ang barkong paniktik ng Rusya sa daungan ng Sevastopol.
kung saan ito nakita sa unang satellite images ng nasirang barko. Halos 2 taon nang lumipas, hindi pa rin gumagalaw ang barko kahit 1 pulgada. At kapag tiningnan mong mabuti ang mga litrato, madali mong makikita kung bakit. Hindi lang natamaan ng Ukraine ang Ivan Kurs pagkatapos ng 1 taong paghahanap, kundi nasira pa nilang isa sa pinakamahalagang barko ng Black Sea Fleet. Ipinapakita ng pagsusuri sa mga larawang ibinahagi ng Crimean Wind, nakuha sa antas ng dagat, ang lawak ng pinsalang dulot ng Ukraine. Halos wasak ng bridge ng kapitan. Agad dinalis ang isa sa pangunahing command center ng barko. Nasira rin ang palo at usukan ng Ivan Kurs, na ang palo ay dating may mga importanteng antena para sa pangangalap at pagpapadala ng datos sa ibang barkong pandigma ng Russia. Ayon sa United 24 Media, may iba pang palatandaan ng mas matinding pinsala. Makikita rin ang camouflage netting sa unahang deck ng barko. Posibleng nilagay ang netting para itago ang isang bagay sa ilalim na ayaw ipakita ng Russia. Mas ligtas isipin na mas marami at mas matinding pinsala na hindi pa rin kayang ayusin ng Russia kahit halos 2 taon na silang nagtatangkang ayusin ito. Makikita sa litrato na ang palo ng barko ay napapalibutan ng scaffolding para sa pagkukumpuni. Ipinapakita nitong sinusubukan ng Russia ayusin ang sirang barko kahit hindi sila nagtatagumpay. Sabi pa ng United 24 Media, mukhang wala ang karaniwang kagamitan sa likod ng Ivan Kurs. Nasira rin ba ito sa pag-atake ng missile ng Ukraine? Inalis ba ng Russia ang gamit sa barko dahil alam nilang di na makakabiyahe ang Ivan Kurs sa dagat itim? Hindi man natin alam ang sagot sa mga tanong, pero sigurado tayong nagsinungaling ang Russia nang itanggi nitong tinamaan ng Ukraine ang Ivan Kurs. Lahat ng makikita sa barko ay napapakitang halos 2 taon na itong hindi gumagana. At basa laki ng pinsala, mukhang hindi ito agad maayos ng Russia. Ibig sabihin nito, para sa Russia, nawala ng mahalagang barko ang Black Sea Fleet na unti-unting pinahina ng Ukraine mula nang simula ni Putin ang pananakop. Gaano kahalaga? Babalikan natin ang tanong na yan mamaya, pero bago yan, nanonood ka ng The Military Show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel, maglaan ka ng sandali para pindutin ang button para lagi kang updated sa mga balita tungkol sa digmaan sa Ukraine. Ngayon, may malaking dahilan kung bakit ginugol ng Ukraine ang napakaraming oras sa paghahanap sa Ivan Kurs. Ang resources na nagamit sa loob ng 1 taon ay malaking halaga ng pera at oras. Pero sulit dahil sa kahalagahan ng barkong ito para sa Russia at sa Black Sea Fleet. Itinalaga noong 2018 sa Black Sea Fleet, ang Ivan Kurs ay isa sa pinaka-advanced na barkong paniktik ng Russia. Ginawa ito para palitan ng mas malaking barkong paniktik ng Russia ng Soviet na makikita sa itsura nito. May displacement ang Ivan Kurs na di lalampas sa 4,000 tonelada ng tubig na sinadyang disenyo para magmukhang hindi nakakatakot ang barko. Ginawa ng Russia ang barko para mas tumagal ito sa dagat dahil kaya nito maglayag ng mahigit 8,000 milya. Para sa konteksto, ang pinakamalawak na silangan kandurang lapad ng Black Sea ay 730 milya ayon sa US Naval Institute, na nangangahulugang ang isang spy ship na ito ay maaari maglayag ng pabalik-balik sa pinakamalawak na bahagi ng Black Sea ng halos 5.5 beses bago ito mangailangan ng muling paglalagay ng gasolina. Mahalaga ang tibay na yon. Ibig sabihin, kapag aktibo, ang Ivan Kurs ay nagsilbing mata at tainga sa pinakamahalagang bahagi ng tubig sa digmaan. Ayon sa kchf.ru, isang Russian source tungkol sa mga barko ng Black Sea Fleet, ipinagmamalaki ng Russia ang barkong ito. Ayon sa mga pagkukunan, mas mataas ang kakayahan at katangian ng barko kumpara sa mga naunang henerasyon dahil sa versatility, automation at integrasyon ng mga sistema nito. Dagdag pa, ang Ivan Kurs ay maaring magdulot ng banta ng pag-atake. May 6 itong 9K-38 Igla surface-to-air missile launchers na may kabuang 32 9M39 missiles na magagamit ng barko laban sa eroplano at helicopter. Bukod dito, may 4 na 14.5mm MTPU-1 Zalo machine guns ito na pwedeng gamitin laban sa sasakyang dagat at drone boat na lumalapit. Impresibong barko ito, base sa pamantayan ng hukbong dagat ng Rusya, pero ngayon ay wasak na. Naipit ito sa daungan ng Sevastopol, kung saan halos 2 taon na itong naroon dahil sa isang makasaysayang pag-atake ng drone ng Ukraine na inabot ng 1 taon ang pagpaplano at tila tuluyang pininsalang Ivan Kurs magpakailanman. Kaya alam natin kung gaano kahalaga ang nag-iisang barkong ito para sa Rusya. Ano ang ibig sabihin ng kumpirmasyon kung gaano kalaki ang pinsalang dulot ng missile ng Ukraine sa Black Sea Fleet at Rusya sa hinaharap?
Sa panig ng Black Sea Fleet, isa itong malaking kahihiyan para sa grupo ng mga barko na inaasahang mangibabaw sa pandagat na aspeto ng digmaan. Hindi inaasahang makakalaban ng Ukranya ang Rusya dito dahil halos wala itong hukbong dagat, kundi patrol vessel at ilang barkong panlaban sa mina. Para sa Rusya, ang Black Sea ay dapat ruta ng pagpapadala ng sundalo at gamit mula Crimea papuntang mainland Ukraine. Naging libingan ito ng mga durog na labi ng maraming barkong pandigma ng bansa. Malaking naging epekto ng pagkawala ng mga barko tulad ng Ivan Kurs sa kahihiyan ng Black Sea Fleet sa digmaan. Tandaan na ang barkong ito ay sadyang dinisenya ng Rusya para matukoy ang mga parating na atake. Pero wala itong nagawa sa mga misil ng Ukraine na tumama rito. Naging mas vulnerable higit kailanman ang Black Sea Fleet dahil wala na ang barko. Ganon din ang Crimea at ipapaliwanag namin ang epekto nito sa Rusya mamaya. Ayon sa Defense 24, ang kabiguan ng Black Sea Fleet na nawala ng halos 1/4 ng barko mula simula ng pananakop ni Putin ay nagpapakita na hindi handa ang Rusya sa makabagong labanan sa dagat. Ang mga AL drone, seaborne drone at mga misil ay sumira sa Black Sea Fleet hanggang sa napilitan ng mga barko ng Rusya na umatras ng napakalayo mula sa Ukraine para lang makaiwas sa abot ng mga ito, kaya wala na silang anumang kapansin-pansing epekto sa digmaan. Ang lawak ng pinsalang dulot ng Ukraine ay umabot sa puntong napilitan ang fleet na lisanin ang kanilang pangunahing daungan sa Sevastopol at umatras papuntang Novorossiysk. Lahat ng ito ay para makaiwas sa mga pag-atake ng Ukraine. Nagpakawala ang Ukraine ng Storm Shadow missile strike sa punong himpilan ng fleet sa Crimea noong 2023 na nagpapakita ng tagal at bisa ng kampanya nilang sirain ang naval power ng Rusya. Dito tayo muling bumabalik sa Crimea. Malinaw na ang pagkawala ng Ivan Kurs ay isa lang sa maraming nawala ng Black Sea Fleet ng Rusya. Mas naging vulnerable ang fleet na yon dahil wala na ang barkong paniktik ng Rusya. Dahil hindi na nito nakukuha ang mga datos na kailangan para maayos na maprotektahan ang sarili laban sa mga atake ng Ukraine. Ganito rin ang masasabi sa iligal na inangking Crimean Peninsula. Hindi nagkataon na pinaigting ng Ukraine ang atake sa Crimea habang naipit sa daungan ng Ivan Kurs at umalis na ang Black Sea Fleet. Ang mga pag-atake sa mga tulay na papasok sa Crimea ay palaging nangyayari. Gayon din ang mga pag-atake ng Ukraine laban sa mahalagang pasilidad sa peninsula. Noong ika-20 ng Pebrero, iniulat na nagdunsad ang Ukraine ng malaking drone strike sa mga paliparan ng Belbek at Kacher sa Crimea at umatake rin sa imbakan ng gasolina at pampadulas sa Zangkoy. Noong Disyembre, inatake ng Ukraine ang Crimea at winasak ang 2 Su-27, isang MiG-31 at ilang air defense units. Hindi ito magkakahiwalay na pag-atake. Mahigit 1 taon nang tuloy-tuloy ang kampanya ng Ukraine sa Crimea dahil naitatag nila ang ligtas na air corridor sa dagat itim. Kung gumagana ang Ivan Kurs, mapipigilan ba ng Russia ang lahat ng pag-atake? Malamang hindi, pero baka napigilan ng Russia ang iba rito. Maari sanang naglalayag ang barko sa dagat itim habang nagsisilbing early warning system sa puwersa ng Russia sa Crimean Peninsula. Naipit ito sa daungan at kailangan ng malaking pagkukumpuni para muling makapaglayag. Sa unti-unting papapahina ng Ukraine sa depensa ng Russia, posibleng ang pagkasira ng Ivan Kurs halos 2 taon ang nakalipas ang naging susi sa mga hakbang ng Ukraine sa Crimea. Dahil sa kontekstong yon, malinaw kung bakit handang gumugo ng 1 taon ang Ukraine sa paghahanap sa barkong ito. Ang mga benepisyo sa huli, kabilang ang hindi mabilang na milyon-milyon, marahil bilyong dolyar na kagamitan na nawala ng Russia sa Crimea, at ang paghinaan ng mga pag-atake ng Russia laban sa mainland ng Ukraine ay ginawang sobrang sulit ang 1 taong ginugol sa paghahanap. Iisipin mong gagawin ng Russia lahat para ma-operate agad ang Ivan Kurs, lalo't vulnerable ang Crimea at Black Sea Fleet. Pero hindi nila ginawa. Noong Enero 2025, iniulat ang Defense Post na itinigil ng Russia ang pagkukumpuni ng barko sa Crimea dahil sa takot na atakihin ng Ukraine ang repair crew. Si Pletenchuk ay naghatid muli ng magandang balita sa Ukraine na nagsabing nasa Crimea pa rin ang mga pangunahing pasilidad ng mga Ruso. Ipinakita natin na hindi na magamit ang mga repair base para sa Black Sea Fleet sa Sevastopol, sabi ni Pletenchuk. Dagdag niya, kailangan muna nilang dalhin ang barko roon bago ito maayos. At ngayon, wala nang gagawa niyan. At kahit na may ilang pasilidad para sa pagkukumpuni ng barko ang Russia sa Novorossiysk, kung saan nakabase ang natitirang bahagi ng Black Sea Fleet, hindi ito sapat sa laki at kapasidad na kailangan para mapagsilbihan ang buong fleet. Ang pinakamalapit na shipyard bukod sa Novorossiysk ay nasa Zelandolsk, Republika ng Tatarstan. Pero iyon ay mga 2,200 kilometro
o humigit kumulang 1,300 at 60 milya ang layo. Malababong makabalik sa Dagat Itim ang anumang barkong pandigma ng Rusya dahil ipinagbawal ng Turkey ang pagdaan ng mga ito sa mga kipot papunta ron. Kahit makarating ang mga barko ng Rusya sa Zelandolsk, kaya lang ng pasilidad mag-ayos ng maliliit na barkong may misil na kayang bumiyahe sa lugar na kung tutuusin ay napapaligiran ng lupa. Balikan ang mga litratong tinukoy natin kanina sa video. Sinabi namin na may scaffolding sa palo ng Ivan Kurs. Parang nagpapahiwatig yon na may ginagawang pagkukumpuni. Kung hindi na nakukumpuni ng barko ang Russia sa Sevastopol mula Enero 2025 o mas maaga, ang nakikita natin sa litrato ay mga bakas ng pagkukumpuni na iniwan kasama ang Ivan Kurs matapos umatras ang Russia. Ang wasak na barkong espiya ng Rusya na dati itinuturing na pinakamahalagang barko ng Black Sea Fleet para sa pangangalap na impormasyon ay nakahimpil na lang ngayon mag-isa sa daungan. Dahil walang kumpuni, unti-unti itong nabubulok habang binabantayan ng Ukraine. Ang tanging dahilan kung bakit hindi pa nilulubog sa Dagat Itim ang Ivan Kurs ay dahil alam ng Ukraine na masasayang lang ang isang missile o drone kung gagawin nila yon. Nabubulok ang barko sa bakanting pantalan at parang pain na lang ang Ivan Kurs na maaring gamitin ng Ukraine para palabasin ang repair crew ng Russia. Maaring ayusin ng Russia ang barko at gawing pwedeng ilayag muli ang Ivan Kurs. Handa kaming tumaya na sinumang tripulante ng Rusya na sapat ang katangahan para subukang baliktarin ang epekto ng panghuli ng Ukraine ay tatamaan ng mga missile at drone, pati na rin ang spy ship na inaayos nila. Makatarungan sabihing hindi naging maganda ang karanasan ng mga spy ship ng Russia nitong mga buwan, pati sa labas ng Ukraine at sa dapat sanang ginagawa ng Ivan Kurs sa Dagat Itim. Noong Nobyembre, tinarget ng barkong espiya ng Rusya ang eroplano ng Royal Air Force malapit sa UK. Nagresulta lang sa mataas na alerto ng UK at NATO ang ginawa ni Putin doon. Alamin pa ang iba sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguradu'y mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang pagsusuri tungkol sa mga kabiguan ng plota ng Dagat Itim ng Russia. At salamat sa panonood.